Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pinagkalooban tayo ng pagpapala at pagkakataon na pag-aralan na muli ang kanyang mga salita. Tayo tutungo sa aklat pa rin ng In Heavenly Places entitled The Silent Heart Cry. At po itong pag-aralan, it's March 18. Sa Psalms 31 verse 20, Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of men. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. So, dito, na-emphasize sa ating key-text na huwag nawa tayong magtago sa ating mga sekreto sa presensya ng Diyos mula sa ating mga pride. Minsan kasi yan yung dahilan, ang ating mga pride, ang dahilan, kaya tayo napapalayo sa ating Panginoon. When men and women are in the busy activities of life and are pressed with numerous cares, they cannot live upon their knees. But even in the marketplace, there is a watcher constantly present to witness every transaction, and the books of heaven record every penny of unlawful gain as flowed. So mga kapatid, every time na tayo ay napaka-busy, minsan nakikiligtaan pa nating humingi ng gabay sa Panginoon, manalangin sa Kanya at buksan ang Kanyang banal na kasulatan upang pag-aralan ito. At maraming mga bagay na nakakaligtaan natin na parangalan ng ating Panginoon. Hindi natin niluluhod ang ating mga tuhod para humingi ng gabay sa anong gagawin natin. Kaya nakakaligtaan natin na purihin at pasalamatan siya. Kasi kapag yung isip natin nadadivert sa ibang bagay, doon na yung focus natin, doon na yung buong lakas natin ibinubuhos. Kaya maging aware po tayo, nawa ay paalalahanan tayo ng ating Panginoon at alalahanin natin araw-araw ang mga bagay kung ano yung mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Kahit nga saan tayo magpunta, punta man tayo sa mga marketplace, kahit saan man tayo dalhin ng Panginoon, kung saan man tayo nakatago o nasa liblib tayo ng bundok, ay merong tumitingin sa atin. Merong nagmamasid sa ating mga daan. Na kinakailangan maging mapagmasid din tayo, mapagbantay din tayo sa ating mga gawa, sa ating mga salita. At anuman ang mga nakikita nating hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan, mga kapatid, ihingihan po natin ito ng kapatawaran. Magsumamo po tayo sa ating Panginoon na siya ang kumilos sa atin, siya ang magsalita sa atin sa lahat ng ibibigkas sa ating mga bibig. I-meditate day and night at gawin nating gabay ang kanyang mga salita. While men cannot live upon their knees in the marketplace, yet the silent heart's earnest desire presented to heaven finds access to the Father through the watchers. So kahit hindi tayo lumuhod, manalangin sa pampublikong lugar, nasasabi dito na kapag tayo ay tahimik, na nagsusumamo sa Panginoon, dinadalangin natin kahit hindi tayo nakaluhod, makikita pa rin yung kasigasigan, makikita pa rin yung kagalakan sa ating mga puso. At alam ng Diyos at hinahangad ng ating mga puso. Alam niya yung mga motibo natin, kung ano ang purpose na ba't natin ito ginagawa, kaysa mismo sa ating mga sarili. Kaya sa ating buhay, kinakailangan na mag-focus tayo. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ano ba yung kanyang gawain? Ano ba yung gusto niyang gawin? O gusto niya na gawin ko para sa kanya? They way to the throne of God is open, and all who have the fear of God before them and desire to walk in His counsel will seek His strength to do His will in crowded companies as well as in the chapel. So, kahit saan tayo magpunta, kapag hinahangad nating maluwalhati siya, ang daan, ang trono ng Diyos ay bukas. Bukas sa mga naghahanap nito. At ang lahat na natatakot sa Diyos, natatakot na maggawa ng masama, natatakot na maging malungkot ang ating Panginoon. At tayo humahangad na lakaran ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga gabay, ang kanyang mga babala sa atin, mga paalala sa atin. Tayo ay makakatagpo ng kagalakan, kalakasan sa kanyang kalooban. Kahit na nandun tayo sa lugar na kung saan ay punong-puno ng kasalanan. Kahit saan tayo magpunta, may hindi tayo excuse na magkasala. Wala tayong excuse doon. At kinakailangan lamang na mapabanal tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Magsumikap po tayo. Hindi naman ibig sabihin na alam mong katotohanan, hindi ka na nagkakasala.
nasa process po tayo. At habang tayo lumalapit sa Panginoon, mas doon natin nakikilala ang kanyang presensya, ang kanyang kabanalan at ang kanyang kaluwalhatian. There is a chance for every man who loves and fears God with every temptation that shall come in the business transactions of life to know how to retreat into the secret place of the Most High Pavilion so that he can remain there and be safe. So marami, pinagkalooban na tayo ng Panginoon ng lahat at binigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa sa atin na yung mga umiibig at natatakot sa Diyos sa bawat temptation na dumadaan sa ating buhay, sa bawat negosyo na ating ginagawa sa buhay, nalalaman niya na tayo ay naging tapat ba sa kanyang harapan o hindi. Kaya ngayon ang Panginoon nasa most holy place. Siya ang nag-aabugar sa atin at kinakailangan lahat ng ating mga ginagawa ay magbibigay nawa ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan so that He can remain there and be safe. Upang hindi tayo mawala sa ating mga landas at panatilihin tayong iligtas ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin sa buhay. Ano man ang mga paghihirap, ang Diyos ay nakakaalam sa ating mga kahinaan at siya lamang ang makakatulong nito. Huwag nating tingnan ang ating mga sariling gawa kasi madidisappoint talaga tayo na makapunta dun sa unahan na magpatuloy. Kailangan mas tumitig tayo sa ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay sa atin ng pag-asa upang makamit ang buhay na pinagkaloob sa atin. Then he will honor God because he feels the strength and fullness of power of Him who is back of the promises. He communes with God where no eye sees and no ear hears but His. So hindi na kinakailangan na sabihin natin yung mga sikreto natin sa mga tao. Dahil anuman ang mangyari, hindi sila talaga makakatulong nito. Ang ating tanging pag-asa lamang ating Panginoon. Sabihin natin ang lahat ng ating mga kapighatian, lahat na hindi natin maintindihan sa ating mga sariling mga ginagawa. Nawa ay mapalitan ito ng kabutihan ng Diyos at makita sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoong Hesus. At mag-glorify natin, ma-honor natin ang Diyos dahil nafe-feel natin yung kalakasan na nakakapanagumpay tayo sa bawat hakbang ng buhay. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan na pinagkaloob sa atin, ang kanyang pangako ay napaka-epektibo sa buhay natin. At kapag tayo ay nakikipag-communicate sa Panginoon, araw-araw binibigyan natin ng panahon kung papaano lakaran ang kanyang mga kalooban. Titingnan natin ang ating mga puso kung gaano kadumi ito at kinakailangan na mas tayong lumapit sa ating Panginoon na siyang tutulong lamang sa atin at hindi niya tayo itatakwil. All the Lord requires is a willing mind to walk in the way of the Lord. If there be a pure heart, he shall see God and he will feel His keeping power, even in the busiest, most excitable crowd, if duty requires him to be there. In such places, every true, genuine receiver of Christ carries the lamp of life. So, ating pasanin, ating panghawakan ang liwanag, ang katotohanan sa ating buhay, lakaran ito na may katapatan. At ang Panginoon ay willing na ipagkaloob ang lahat ng pagpapala kung tayo ay willing din na atin itong tanggapin. Require sa atin na pasanin ang kanyang pamatok. Require sa atin na anuman ang pinagdaanan ni Kristo ay mapagdadaanan din natin. If there be a pure heart, he shall see God and will feel His keeping power even the busiest. Kahit anuman ang mga ginagawa natin sa buhay, kapag hinahangad nating mapabanal sa kanyang mga salita, hinahangad nating mapabanal ang ating mga pag-iisip sa mga negatibong bagay at mawala iyon at mapapalitan ng mga kabutihan ng Panginoon. Ito yung kapangyarihan na magbuklod sa ating mga puso at makaka-feel tayo ng kagalakan. In such places, every true, genuine receiver of Christ, tatanggapin tayo ni Kristo kapag tayo ay willing na isurrender ang ating buhay sa Kanya. Wala na po tayo at kinakailangan na mamatay ang ating mga sarili, mamatay ang ating mga sariling hangarin sa buhay at si Kristo ang kanyang kalooban lamang ang siyang matutupad sa ating buhay. Kaya ano yung kalooban ng Panginoon? Ano yung kanyang gusto para sa atin gawin po natin? We must not have a religion that is retained only in favorable circumstances. A religion dependent on circumstances will surely fail when it is most needed in the most difficult surroundings. Kahit nasa pinakamahirap na tayo na sitwasyon sa buhay, alam natin na sa ating mga sarili ay hindi natin ito kaya. Kinakailangan na ipataas natin si Kristo sa ating mga sarili. At anuman ang mga sirkumstansya sa atin, magdepende po tayo sa ating Panginoon. Ano ang kanyang kalooban? Makipag-communicate po tayo sa Kanya
Huwag po nating pakawalan ang kanyang pinagkaloob sa atin, ang kanyang pangako. Atin po itong panghawakan. At kung nakukulangan tayo ng kaalaman at pananampalataya, humingi at humingi po tayo sa Panginoon at tayo bibigyan. A religion dependent on circumstances. Ano man ang ating pananampalataya, ang ating relihiyon, relasyon sa ating Panginoon, magiging makapanagumpay po tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. We'll surely fail when it is most needed, in the most difficult surroundings. Tayo ay magwawagi, mga kapatid, kapag si Kristo ang ating tinitigan. Ngunit sa ating mga sariling mga kalakasan ay wala po tayong magagawa. Sinasabi dyan na will surely fail. Kapag nakadepende lang tayo sa ating religion, sa ating denominasyon, ngunit wala si Kristo doon, magiging surely fail talaga. Mawawala tayo sa landas. Ngunit si Kristo ang siyang pundasyon ng ating pananampalataya at kinakailangan na tayo'y tumitig sa Kanya. Sabihin sa Kanyang lahat ng ating mga pinagdadaanan. The religion of the Bible will require the gospel lamp to be kept burning brightly in unfavorable surroundings, in the marketplace, in the workshop, just as verily as in the place where prayer is wont to be made. Purest Christian principles may be preserved in every place. So, kahit saan tayo magpunta, require sa atin na humingi ng gabay sa Panginoon sa ating gagawin na hakbang sa buhay. Kung ano man ang mga pinagdadaanan natin, ang Diyos lamang nakakaalam nito. Ang relihiyon ng Biblia ay require na paganahin sa ating buhay yung liwanag ng katotohanan na kinakailangan keep burning ito brightly sa ating mga paligid. Kahit saan tayo magpunta, in the marketplace, in the workshop, just a very and the place where prayer is wont to be made. Ito yung mas kinakailangan. Kasi nga, ang isang dalisay na Kristiyano humahawak sa prinsipyo ng Panginoon kahit saan man siya magpunta. Loving and believing in Christ as our personal Savior, we can claim His grace and His guardian care wherever we may be. Kung saan man tayo, ano man ang ating mga gagawin, sino man tayo sa ating sarili, alam ng Panginoon at kilalang kilala niya tayo. Kaya wag po natin ipagkait sa Kanya kung ano man ang hinahangad natin sa buhay, isurrender natin sa Kanya. Mas ang kalooban ng Panginoon na ating susundin. Kapag tayo nagmamahal at nananampalataya kay Kristo na bilang ating personal na tagapagligtas, matatanggap natin ang Kanyang biyaya at ang Kanyang paggabay sa atin kahit saan man tayo magpunta. Sa ating pag-aaral sa umagang ito, nagbibigay sa atin ng paalala kung paano tayong lumakad na may katapatan sa Panginoon. Bilang isang tao, kinakailangan na panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Makipag-cooperate po tayo sa gawain na iniatas niya sa atin. At anuman ang ating gagawin, anuman ang ating sasabihin at ating iinumin at kakainin, naway magbigay ng kaluwalhatian sa Kanyang banal na pangalan. The silent heart cry. Ating mga puso, mga kapatid, alam ng Panginoon iyan. Atin pong sabihin ang lahat ng ating kapighatian, kahit ito'y nananahimik lamang. Ang importante, sinasabi natin sa Panginoon ang lahat nating pinagdadaanan. Nasa process po tayo, kaya minsan masakit para sa atin yung mga sitwasyon na pinapahintulot ng Panginoon na madanas natin upang ma-realize natin sa ating buhay na mas kinakailangan ko pa pala ng tagapagligtas. Malaki pa yung kulang sa buhay ko. At kinakailangan na panghawakan natin ang Kanyang pangako. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay nagbigay ito ng paalala at gabay at inspirasyon sa ating buhay habang tayo nabubuhay dito sa mundo na kinakailangan na manampalataya lamang tayo sa ating Panginoon. Muli, God bless po sa ating lahat.